Si Maya ay 12 taong gulang pa lamang, isang ulilang lubos mula pa ng isilang. Nakikitira siya kay Aling Nena, isang mabait ngunit matanda at payat na kapitbahay na may malalaki at malulungkot ngunit maniningning na mga mata. Dala ni Maya ang anyo ng isang batang lumaki sa kahirapan, tahimik at tila tanggap na ang kapalaran. Sa kanyang kaliwang palso ay may isang bilog at itim na balat na parang barya, isang bagay na ikinahihiya ni Maya at madalas itinatago sa mahabang manggas ng kanyang damit. Kahit bata pa, nagtatrabaho na si Maya bilang taga-silbi sa isang marangyang restaurant sa lungsod upang kumita ng pera at makatulong kay Aling Nena. Hindi madali ang trabaho para sa kanyang mga munting kamay, ngunit laging nagsisikap si Maya at hindi kailanman nagrereklamo. Ang restaurant, na maliwanag sa mga kumikinang na ilaw at puno ng mayayamang bisita, ay isang mundong banyaga para sa kanya. Isang araw, habang daladala ni Maya ang mabigat na tray ng pagkain papunta sa isang lamesa na may 3 bisitang naka-Amerikana, hindi sinasadyang umangat ang manggas ng kanyang damit, na naglantad sa itim niyang balat. Hindi niya akalain na ang sandaling iyon ang magbubukas ng isang kwentong magpapabago sa buong buhay niya. Gabi noon sa marangyang restaurant. Maliwanag ang mga ilaw, at rinig ang tawanan at usapan ng mga parokyana. Si Maya, maliit para sa kanyang edad na 12, ay bitbit ang mabigat na tray papunta sa table number 7. 3 lalaking naka-Amerikana ang nakaupo roon. Ang pinakakilala sa kanila ay si Miguel, isang 25 taong gulang na milyonaryo, gwapo ngunit may bahid ng lungkot sa mga mata. Inilapag ni Maya ang tray, nanginginig ang kamay dahil sa bigat. Nang panasan niya ang pawis sa noo, umangat ang kanyang manggas, lumitaw ang bilog na itim na balat sa kaliwang palso. Si Miguel, na may hawak na kopeta ng alak, ay biglang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatutok sa balat ni Maya. Namutla siya, nahulog ang kopeta sa mesa at nabasag. Tumayo si Miguel at sumigaw, "Sandali! Sino ang nanay mo?" Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, nanaig sa ingay ng restaurant. Nagulat si Maya. Nabitawan niya ang tray, at bumagsak ito sa sahig, nabasag ang mga pinggan. Tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang binti, ngunit hindi niya ito naramdaman. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Wawala po akong nanay," yutal niyang sagot. Lumapit si Miguel, nag-aapoy ang mga mata. "Huwag kang magsinungaling. Saan galing ang balat na yan?" Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Maya. Natakot ang bata, pumiglas, at humagulgol. "Bitawan niyo po ako. Wala po akong alam." Nagulat ang 2 kasama ni Miguel. Isa sa kanila ang nagsalita, "Miguel, kumalma ka. Bata lang yan." Ngunit hindi nakinig si Miguel. "Hindi niyo naiintindihan," sigaw niya. Umatras si Maya, yakap ang braso, nanginginig. "Wala po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang po ako." Dumating ang manager ng restaurant, isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mukhang istrikto. "Maya, bakit mo nahulog yan? Humingi ka ng tawad sa mga bisita, ngayon din." Tinaas ni Miguel ang kamay para pigilan ito. Malamig ang kanyang boses. "Hindi kailangan. Gusto kong makausap ang batang ito." Humarap siya kay Maya, nag-aalab pa rin ang mga mata. "Sabihin mo, sino ang nagsilang sayo? Sino ang nag-iwan ng balat na yan?" Humikbi si Maya. "Hindi ko po alam. Ulila po ako simula pa noong sanggol. Si Aling Nena po ang nakapulot sa akin sa palengke. Huwag niyo na po akong tanungin." Umiyak siya ng husto, gustong tumakbo palayo, ngunit parang napako ang kanyang mga paa. Huminga ng malalim si Miguel, nakakuyom ang mga kamao, tinitigan ang balat na para bang may hinahanap na sikreto. "Hindi ito maaaring nagkataon lang. Dapat may alam ka, Miguel." "Tama na yan," sabi ng isa niyang kaibigan, hinayla siya palayo. Binitawan ni Miguel si Maya, ngunit hindi pa rin inaalis ang tingin sa bata. Yakap ni Maya ang braso, patuloy ang pag-agos ng luha, nais na lamang niyang maglaho. Natapos ang komprontasyon sa gitna ng tensyon, iniwan ang 2 na parehong naguguluhan.
Matapos ang sigaw ni Miguel, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang restaurant. Nakatayo roon si Maya, patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang murang mukha, mahigpit na yakap ang balat sa palso na para bang itinatago ito. Si Miguel ay humihinga ng malalim, nakatitig pa rin sa kamay ng bata, nanginginig ang mga binti na parang bibigay. Pinaupo siya ng kanyang mga kaibigan, bumubulong, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang gumawa ng eksena. Ngunit iwinaksi ni Miguel ang kanilang mga kamay. Kailangan kong malaman. Hindi ko ito palalampasin. Lumapit ang manager, yumuko kay Miguel. Sir, pasensya na po sa nangyari. Tatanggalin ko na po agad ang batang ito. Natakot si Maya. Huwag po. Kailangan ko po ang trabahong ito. Hindi ko po sinasadya. Tinaas ni Miguel ang kamay. Walang matatanggal. Gusto ko siyang makausap ng sarilinan, ngayon din. Bagamat nag-aatubili, tumango ang manager at sinenyasan si Maya na sumunod kay Miguel sa isang tagong sulok malapit sa hagdan. Naglakad si Maya na parang may pabigat sa mga paa, gulong-gulo ang isip. Umupo si Miguel sa isang silya at sinenyasan si Maya na umupo sa tapat niya. Tinitigan niya ang bata, hindi na gaanong galit ang mga mata ngunit puno pa rin ng matinding pagnanasa na malaman ang isang bagay. Maya, hindi kita tinatakot, pero ang balat na yan, kailangan mong magsabi ng totoo. Sino sa pamilya mo ang mayroon niyan? Umiling si Maya, garalgal ang boses. Sinabi ko na po, wala po akong pamilya. Si Aling Nena po ang nakapulot sa akin sa palengke noong maliit pa ako. Wala po akong alam tungkol sa mga magulang ko. Lumapit si Miguel. Saang palengke? Kailan? Dapat may naalala ka. Nanginginig si Maya. Hindi ko po maalala. Sabi po ni Aling Nena. Natagpuan niya ako mahigit 10 taon na ang nakalipas sa isang maliit na palengke malapit sa bukid. Yun lang po, nanahimik si Miguel, lalong humigpit ang pagkuyom ng mga kamay. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, ang panahong iyon ay tugma sa isang masakit na alaala. Noong 10 taong gulang pa lamang si Miguel, ikinuwento sa kanya ng kanyang ina, si Isabel, ang tungkol sa itim na balat sa kaliwang palso nito. Ito ay isang marka na namamana, Miguel, sabi nito noon. Mula pa sa ating mga ninuno. Kung magkakaanak ka, maaaring magkaroon din siya nito. Ngumiti noon ang kanyang ina, ngunit wala si Miguel ng ganoong balat. Tinanong niya ito, kung wala po ako, sino ang magkakaroon? Ngumiti lamang si Isabel, malayo ang tingin. Siguro, balang araw, maiintindihan mo. Namatay ang kanyang ina 12 taon na ang nakalilipas dahil sa isang biglaang karamdaman. Mayaman ang pamilya ni Miguel ngunit malamig ang pakikitungo. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, isang istriktong negosyante, ay bihirang banggitin ang kanyang asawa matapos itong mamatay. Lumaki si Miguel sa kalungkutan at malabong mga alaala ng ina. Ang itim na balat ni Isabel ay laging isang misteryo na hindi niya maipaliwanag hanggang sa sandaling makita niya si Maya. Maya, putol ni Miguel sa sariling pag-iisip, nanginginig ang boses. Sabi mo, namatay ang nanay mo pagkatapos kang isilang, tama ba? Tumango si Maya, muling tumulo ang luha. Sabi po ni Aling Nena. Hindi ko po alam kung totoo. Huminga ng malalim si Miguel. Pinipilit kumalma. Ang balat mo, kaparehong-kapareho ng balat ng nanay ko. Bilog, maitim, sa kaliwang palso. Hindi ako naniniwalang nagkataon lang ito. Napatingala si Maya, nagulat. Nanay niyo po, pero paano po? Ulila po ako. Tumayo si Miguel, paikot-ikot na naglakad na parang wala sa sarili. Ayoko ring maniwala, pero kung ang nanay ko, kung isinilang kanya tapos iniwan. Huminto siya, humarap kay Maya. Ilang taon ka na? Eksaktong edad mo. 12 anyos po. Ipinanganak po ako noong 2013, sagot ni Maya. Sabi po ni Aling Nena. Mabilis na nag-isip si Miguel. Namatay ang kanyang ina noong 2013, noong siya ay 13 anyos. Bago iyon, umalis si Isabel ng bahay ng ilang buwan, sabi ay magbabakasyon.
Hindi kailanman nagpaliwanag ang kanyang ama, sinabi lang na mahina ang katawan ni Isabel. Ngunit paano kung nagbuntis siya, isinilang si Maya, at iniwan ito bago siya namatay? Sumikip ang dibdib ni Miguel. Hindi maaari, bulong niya, ngunit lumalaki ang duda sa kanyang isip. Maya, pwede mo ba akong samahan kay Aling Nena? Tanong ni Miguel, may pagmamakaawa sa boses. Umatras si Maya, natatakot. Bakit po pupunta kay Aling Nena? Ayoko po. Ano po bang sinasabi nyo? Hinawakan ni Miguel ang balikat ng bata, maraahan ngunit may diin. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung may kinalaman ka sa nanay ko, hindi ko ito pwedeng palampasin. Ayaw mo bang malaman kung saan ka talaga nanggaling? Kinagat ni Maya ang labi, patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi niya lubos maintindihan ang sinasabi ni Miguel, ngunit ang tanong nito ay tumama sa pinakamalalim na pagnanasa sa kanyang puso ang malaman ang kanyang pinagmulan. Natatakot po ako, bulong niya. Tinitigan siya ni Miguel, lamambat ang boses. Natatakot din ako, pero kailangan nating harapin ito. Sama ka sa akin, pwede ba? Maingay pa rin ang restaurant sa di kalayuan, ngunit sa pagitan ni Maya at Miguel, may bumabalot na mabigat na misteryo. Mula sa itim na balat, hinihila sila nito patungo sa isang paglalakbay na puno ng drama na hindi pa nila lubos na handa. Matapos ang alok ni Miguel, nanatiling tahimik si Maya, nanginginig ang maliliit niyang kamay. Naglalaro sa kanyang mga mata ang takot at pag-uusisa. Pupunta kay Aling Nena. Pero, paano kung totoo ang sinasabi niyo? Anong gagawin ko? Bulong niya, nalilito. Lumuhad si Miguel kapantay niya, ang mga matay matatag ngunit may bakas ng sakit. Maya, hindi ako sigurado sa kahit ano. Pero kung anak ka ng nanay ko, karapatan mong malaman. At karapatan ko rin. Sumama ka sa akin. Isang beses lang. Kinagat ni Maya ang labi, tumulo ang luha. Ayaw niyang maniwala. Ngunit ang mga salita ni Miguel ay parang nagtanim ng butil ng pag-asa sa kanyang pusong laging hungkag. Sa huli, marahan siyang tumango. Sige po, pero kailangan ko pong magpaalam sa manager. Tumayo si Miguel, bahagyang ngumiti. Ako na ang bahala. Bumalik siya sa lamesa, kinausap ang manager. Kumunat ang noo ng lalaki, ngunit sa harap ng awtoridad ni Miguel, isang VIP na customer, pumayag itong pauwiin ng maaga si Maya. Nang gabing iyon, minaneho ni Miguel ang kanyang mamahaling kotse patungo sa mahirap na komunidad kung saan nakatira si Maya kasama si Aling Nena. Ang daan ay makitid, madilim, at amoy kulob sa lungat sa marangyang buhay ni Miguel. Nakayukyok si Maya sa upuan, yakap ang kanyang balat na parabang natatakot na may ibubunyag itong kakilakilabot. Tahimik si Miguel. Gulong-gulo ang isip. Kung totoong kapatid niya si Maya, anong sikreto ang itinago ng kanyang ina? At ang kanyang ama, na laging malamig, alam kaya niya ito? Huminto ang kotse sa harap ng isang maliit at sira-sirang bahay. Bumaba si Maya, nanginginig na itinuro, "Diyan po si Aling Nena." Tumango si Miguel at sumunod sa kanya papasok. Sa loob, si Aling Nena, isang matandang babae na hukot na ang likod, ay nagtatahi ng damit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera. Nang makita si Maya, nagulat siya. "Maya, bakit ang aga mo? At sino siya?" Bago pa makasagot si Maya, nagsalita na si Miguel. "Magandang gabi po, Aling Nena. Ako po si Miguel. Kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa balat ni Maya." Nag-angat ng tingin si Aling Nena. Tinitigan ng malabong mga mata si Miguel, saka tumingin sa kamay ni Maya. Natigilan siya. Nanginginig na ibinaba ang tinatahi. "Ang balat, bakit mo tinatanong yan?" Nagbago ang tono ng kanyang boses. Lumapit si Miguel, apurado ang boses. "Saan niyo po napulot si Maya? Kailan po? Ang nanay niya, ano pong itsura niya?" Umatras si Aling Nena, bakas ang takot sa mga mata. "Hay, hindi ko na matandaan, matagal na yun." "Hindi pwedeng hindi niyo matandaan," giit ni Miguel. Kumuha siya ng lumang litrato mula sa kanyang pataka. Nasa litrato ang kanyang ina, si Isabel,
nakangiti, at kitang-kita ang itim na balat sa kaliwang pulso, katulad ng kay Maya. Tingnan niyo po ito. Siya po ba ang nanay ni Maya? Kinuha ni Aling Nena ang litrato, nanginginig ang kamay. Bumubuka ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Sumigaw si Maya, Aling Nena. Sabihin niyo po, siya po ba? Napahagulgol si Aling Nena. Hindi ako sigurado, pero yung babae, payat na payat siya, mahina. Nakita ko si Maya sa tabi ng palengke, katabi ng isang babaeng patay na. Mayroon din siyang itim na balat sa kamay. Napahawak si Miguel sa dibdib, napasigaw. Ibig sabihin, ang nanay ko, isinilang niya si Maya tapos iniwan. Umiling si Aling Nena. Hindi niya iniwan. Namatay siya agad pagkatapos noon. Inilibing ko siya sa bukid na malapit doon. Napaluhod si Miguel sa isang upuan. Si Maya ay napahawak sa mukha, humahagulgol. Ang nanay ko, patay na po. Bumigat ang hangin sa loob ng munting bahay. Humarap si Miguel kay Aling Nena, garalgal ang boses. Ano pa pong tinatago nyo? Sabihin nyo na po lahat. Yumuko si Aling Nena, ulong. May isang lalaki, dumating siya pagkatapos noon. Nagtanong tungkol sa bata, sinabi kong napulot ko siya. Sabi niya, huwag kong sasabihin kahit kanino. Tapos umalis na siya. Anong lalaki? Sigaw ni Miguel. Nanginginig si Aling Nena. Hindi ko alam. Pero mayaman siya, naka-Amerikana, katulad mo. Natigilan si Miguel. Ang ama niya. Lalong lumalim ang misteryo. Hinihila sila ni Maya sa isang magulong sitwasyon na walang malinaw na katapusan. Bumigat ang hangin sa loob ng sira-sirang bahay. Nakatayo si Miguel, nakakuyom ang mga kamao, litaw ang mga ugat sa noo. Namumula ang mga mata niya sa galit at sakit. Yamakap si Maya kay Aling Nena, bumubuhos ang luha, nanginginig ang boses. Nena, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? May nanay po pala ako. Yumuko si Aling Nena, tumulo ang luha sa kanyang mga kulubat na kamay, ulong. Maya, natakot ako sa lalaking yun. Nakakatakot siya. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Mabilis na humarap si Miguel, umalingaw-ngaw ang boses. Yung lalaking yun, sabihin niyo ng malinaw. Anong itsura niya? Umurong si Aling Nena, mahina ang boses. Hindi ko na matandaan ng husto. Matangkad siya, naka-Amerikana na itim. Malamig ang boses niya, parang yelo. Tinanong niya kung may nakita akong sanggol. Sinabi kong napulot kita. Sinabi niya, huwag kong ipagsasabi kahit kanino, tapos umalis na. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel, umiikot ang isip. Ang imahe ng kanyang ina, si Isabel ang malumanay ng ngiti, ang itim na balat sa pulso, at ang mga huling buwan ng buhay nito nang umalis siya ng bahay nang walang paliwanag. Sino ang lalaking iyon? Bakit kailangang itago ang lahat? Kuya Miguel, tumingala si Maya, luhaan ang mga mata. Kung patay na po ang nanay ko, sino po yung lalaki? Bakit ayaw niya akong mabuhay? Lumuhad si Miguel, hinawakan ang mga balikat ng bata. Hindi ko alam, Maya. Pero hahanapin ko ang kasagutan. Gusto mo bang sumama sa akin? Nag-alinlangan si Maya, saka tumango, may bahid ng tapang sa mga mata. Ayoko na pong matakot, gusto kong malaman ang totoo. Gabi na nang ihatid ni Miguel si Maya sakay ng kanyang mamahaling kotse palayo sa mahirap na komunidad, patungo sa maliit na palengke na binanggit ni Aling Nena ang lugar kung saan napulot si Maya. Lubak-lubak ang daan, tumatagos ang ilaw ng kotse sa kadiliman. Nakayukyok si Maya, yakap ang kanyang balat, gulong-gulo ang isip. Tahimik si Miguel, mahigpit ang hawak sa manibela, magulo ang isipan. Kung isinilang nga ni Isabel si Maya, bakit niya ito iniwan? Anong kinalaman ng lalaking iyon sa pagkamatay ng kanyang ina? Huminto ang kotse sa gilid ng palengke. Gabi na at tahimik ang lugar, tanging ang kahol ng mga asong gala ang maririnig. Dala ang flashlight, bumaba si Miguel kasama si Maya, naglakad patungo sa bukid kung saan inilibing ni Aling Nena ang babae. Malabo ang liwanag ng buwan na tumatama sa tiwangwang na lupain.
Sinabi ba ni Aling Nena kung saan eksakto? Tanong ni Miguel. Itinuro ni Maya ang isang patag na lupa malapit sa mga puno. Diyan daw po malapit. Hindi pa po ako nakakapunta rito. Lumuhad si Miguel, nagsimulang maghukay gamit ang mga kamay, mabilis ang kilos. Tumayo si Maya sa tabi, nanginginig, pinaghalong takot at pag-asa ang nararamdaman. Biglang tumama ang ilaw ng flashlight sa isang maliit na kumikinang na bagay sa lupa, isang luma at pilak na kwintas. May nakaukit na pangalan sa palawit, Isabel. Natigilan si Miguel. Nanginginig ang kamay na dinampot ito. Nawawala ang boses. Ito ang kwintas ni Mama. Natatandaan kong suot niya ito. Lumapit si Maya, nanlaki ang mga mata. Kay Mama niyo po, ibig sabihin, nanay ko nga po siya. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kwintas, tumulo ang luha. Hindi maaaring magkamali, nakaukit ang pangalan ng kanyang ina rito. Kung dito siya inilibing. Maya, kapatid kita. Hindi niya matapos ang sasabihin, ngunit sa puso niya, mas sigurado na siya sa koneksyon nila ni Maya sa kanyang ina. Bigla, may narinig silang kaluskos mula sa di kalayuan mga yabag sa tuyong damo. Nagulat si Miguel, hinayla si Maya para magtago sa likod ng isang puno. May tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang matangkad na anino ang lumitaw, naka-Amerikana na itim, dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Napigil ni Miguel ang hininga, kumakabog ang dibdib. Huminto ang lalaki sa mismong lugar na hinukay ni Miguel, yumuko para tingnan ang nagalaw na lupa. Bamulong ito, sino ang nagpunta rito? Nanginginig si Maya, Bamulong, Kuya Miguel, siya po ba yun? Hindi sumagot si Miguel, ngunit puno ng pag-iingat ang kanyang mga mata. Malapit na ang sikreto, ngunit gayon din ang panganib. Tiwangwang ang bukid sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang mga yabag sa tuyong damo ay malinaw na naririnig, nagpapakaba kina Miguel at Maya na nagtatago sa likod ng puno. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ni Maya, sumenyas na manahimik. Nakatutok ang kanyang mga mata sa lalaking naka-Amerikana na nakatayo mga 10 metro lamang ang layo. Matangkad ang lalaki, natatakpan ng dilim ang mukha, ngunit ang malalim at malamig niyang boses ay tumagos sa katahimikan. Sino ang naghukay dito? Sinong nandyan? Yumuko siya, hinipo ang lupang kahuhukay lang ni Miguel, sa kadahan-daang tumayo, ang mga matay nagmamasid sa paligid na parang isang mandaragit. Nanginginig si Maya, ang maliit niyang kamay ay humigpit sa pagkakahawak kay Miguel. Bamulong siya. Garalgal ang boses, Kuya Miguel, siya po ba yun? Yung sinasabi ni Aling Nena. Hindi sumagot si Miguel, ngunit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang pilak na kwintas na may pangalang, Isabel, sa kanyang kamay ay tila nag-iinit, nagpapatunay sa isang bagay na ayaw niyang paniwalaan, namatay ang kanyang ina dito, at ang lalaking ito ang maaaring may hawak ng kakilakilabot na sikreto. Sinubukang kumalma ni Miguel, bamulong kay Maya, huwag kang gagalaw. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Dahan-daang naglakad ang lalaki paikat sa lugar, lumulubog ang makintab niyang sapatos sa malambot na lupa. Bamulong ito, hindi pwedeng mabunyag. Walang dapat makaalam. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa, nag-dial. Mas mahina ang boses niya ngayon. May nakarating dito. Ayusin niyo na. Huwag mag-iwan ng bakas. Nanlamig si Miguel nang marinig iyon. Sino ang tinatawagan niya? At ano ang ibig sabihin ng ayusin? Bigla, mula sa di kalayuan, sumilaw ang ilaw ng sasakyan. Umugang ang makina papalapit. Hinayla ni Miguel si Maya pababa sa lupa. Bamulong, dapa. Huwag kang maingay. Isang makintab na itim na kotse ang humarurot papalapit at huminto ilang hakbang mula sa lalaki. Bumukas ang pinto, 2 malalaking lalaki ang bumaba, nakaitim, walang emosyon ang mga mukha. Isa sa kanila ang nagsalita, "Boss, sinong naglakas loob na pumunta rito?" Humarap ang lalaking naka-Amerikana, matalim ang boses. "Hindi ko alam. Pero kung makita nila ang mga buto, malilintikan tayo."
Hukayin nyo na. Dalhin nyo palayo agad. Nang marinig ni Maya ang salitang, mga buto, bumuhos ang luha. Tinakpan niya ang bibig para hindi humikbi. Nagngalit ang mga ngipin ni Miguel, mahigpit ang hawak sa kwintas. Ang mga butong iyon, sa nanay niya kaya? At kung oo, bakit gusto nilang itago ito? Gusto niyang sumugod at komprontahin sila, ngunit pinigilan siya ng kanyang isip. Dalawa lang sila, walang armas, hindi nila kakayanin ang tatlong lalaki. Nagsimulang maghukay ang dalawang tauhan. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tiningnan ni Miguel si Maya, nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding determinasyon. Bumulong siya, Maya, gusto mo bang malaman kung sino ang nanay mo? Kahit mapahamak tayo. Tumango si Maya, nanginginig ang boses. Opo, gusto kong malaman. Kahit mamatay pa ako. Huminga ng malalim si Miguel. Kung gayon, kailangan nating kumilos. I-distract ko sila. Tumakbo ka pabalik sa kotse, tumawag ka ng pulis. Natakot si Maya. Hindi po, hindi ko kayo iiwan. Umiling si Miguel. Wala nang ibang paraan. Kung makuha nila ang mga buto, mawawalan tayo ng ebidensya. Ibinigay niya ang susi ng kotse kay Maya. Tumakbo ka diretso sa kalsada. Tawagan mo ang 117. Kaya kung pigilan sila, kinagat ni Maya ang labi, tumulo ang luha, ngunit sa huli, tumango siya, mahigpit na hawak ang susi. Tumalikod ang lalaking naka-Amerikana para tingnan ang cellphone habang mas malalim ang hinuhukay ng dalawang tauhan. Dumampot si Miguel ng malaking bato at ibinato ito ng malakas sa di kalayuan. Kalabog. Umalingaw-ngaw ang tunog, nagulat ang tatlong lalaki. Sino yan? Sigaw ng naka-Amerikana. Tingnan nyo. Iniwan ng dalawang tauhan ang pala at tumakbo patungo sa direksyon ng ingay. Takbo, itinulak ni Miguel si Maya. Tumakbo si Maya patungo sa kotse, nadapa sa damuhan, ngunit bumangon at nagpatuloy. Tumayo si Miguel mula sa pinagtataguan, hinarap ang lalaking naka-Amerikana. Tigil, sigaw niya, puno ng galit ang boses. Humarap ang lalaki, ang mga matay parang punyal na tumusok kay Miguel. Sino ka? Ungol nito. Itinaas ni Miguel ang kwintas. Anak ako ng babaeng inilibing mo dito. Sabihin mo, anong ginawa mo sa nanay ko? Natigilan ang lalaki, ngunit mabilis nang umisi. Masyado ka ng maraming alam. Sayang, hindi ka na mabubuhay para ikwento yan. Bumunot siya ng isang maliit na baril mula sa baywang at itinutok kay Miguel. Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis mula sa malayo. Nagawa ni Maya. Nagmura ang lalaking naka-Amerikana, tumalikod para tumakbo pabalik sa kanyang kotse. Sumugod si Miguel, niyakap siya ng mahigpit. Hindi ka makakatakas, sigaw niya. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Nahulog ang baril. Di nagana ni Miguel ang lalaki, ngunit tumatakbo na pabalik ang dalawang tauhan. Bitawan niyo si boss, sigaw nila. Lalong lumakas ang sirena, kumikislap ang mga ilaw na pula at asul. Nagpupumiglas ang lalaking naka-Amerikana. Magsisisi ka, ungol nito. Ngunit hindi bumitaw si Miguel, hinigpitan ang sakal. Dumating ang mga police car. 4 na pulis ang mabilis na bumaba, nakatutok ang mga baril sa kaguluhan. Tigil. Itaas ang mga kamay, sigaw ng isang pulis. Tumakbo ang dalawang tauhan ngunit mabilis silang nahuli. Binitawan ni Miguel ang lalaking naka-Amerikana, na humihingal sa lupa, puno ng puot ang mga mata. Tumakbo si Maya mula sa police car, niyakap si Miguel, humahagulgol. Kuya Miguel, okay ka lang po ba? Hinaplos ni Miguel ang buhok ng bata, huminga ng maluwag. Okay lang ako. Ang galing mo. Pinusesan ng mga pulis ang lalaking naka-Amerikana at isinakay sa kotse. Ibinigay ni Miguel ang kwintas sa hepe ng mga pulis. Ito po ang ebidensya. Pakihukay po dyan. Maaaring nandyan ang nanay ko. Nang gabing iyon, naging maliwanag ang bukid dahil sa mga ilaw ng pulis. Hinukay nila ang isang kalansay. Sa tabi nito,
natagpuan ang isang lumang pilak na singsing, isa pang katibayan na kay Isabel nga iyon. Lumuhad si Miguel, tumulo ang luha sa lupa. Tumayo si Maya sa tabi niya, niyakap siya, bamulong, si mama po ba yan? Unti-unti nang nabubunyag ang sikreto, ngunit nananatili ang malaking tanong, sino ang lalaking naka-Amerikana, at bakit niya gustong burahin ang nakaraan? Maliwanag ang dating tiwangwang na bukid dahil sa mga ilaw ng pulis. Patuloy ang tunog ng mga palang humuhukay, binubuksan ang lupang nagtago ng sikreto sa loob ng mahigit isang dekada. Nakatayo roon si Miguel, mahigpit na hawak ang pilak na kwintas, namumula ang mga mata habang pinanunood ang unti-unting paglitaw ng kalansay. Nakakapit si Maya sa kanya, patuloy ang pag-agos ng luha, nanginginig ang maliliit na kamay na nakahawak kay Miguel. Inilagay ang kalansay sa isang stretcher. Sa tabi nito, ang luma at pilak na singsing, isa pang bagay na naaalala ni Miguel na suot ni Isabel noong bata pa siya. Lumapit ang police captain, isang nasa katanghaliang gulang at mukhang matatag na lalaki. Malalim ang boses. Miguel, dadalhin namin ang mga labi para sa DNA testing. Tungkol naman sa lalaking iyon, may alam ka ba tungkol sa kanya? Humarap si Miguel, tiningnan ang lalaking naka-Amerikana na nakaposa sa loob ng police car. Kitang-kita na ngayon ang mukha nito sa ilalim ng ilaw, matigas, malamig, na may pilat na tumatakbo sa gilid ng kanyang sentido. Umiling si Miguel. Hindi ko pa po siya nakita. Pero kilala niya ang nanay ko, at maaaring siya ang pumatay sa kanya. Narinig ito ng lalaki, ngumisi. Garalgal ang boses. Akala mo alam mo na lahat, bata. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Susugod sana si Miguel para suntukin ang bintana ng kotse. Sumisigaw, anong ginawa mo sa nanay ko? Magsalita ka, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Nag-aalab pa rin sa galit ang mga mata ni Miguel. Sumenyas ang police captain na kumalma. Miguel, iimbestigahan namin siya. Hayaan nating umiral ang batas. Umalis ang police car, nalulan ang lalaking naka-Amerikana, naiwan sina Miguel at Maya sa gitna ng bukid. Bamulong si Maya, Kuya Miguel, kung siya nga po si Mama, bakit po nila itinago? Lumuhad si Miguel, hinaplos ang buhok ng bata. Hindi ko alam, Maya. Pero aalamin ko, kahit anong mangyari. Tumayo siya, hinawakan ang kamay ni Maya. Tara na. Kailangan nating kausapin ulit si Aling Nena. May tinatago pa siya. Nag-uumaga na nang bumalik sina Miguel at Maya sa sira-sirang bahay. Nakaupo si Aling Nena sa isang sulok, namumula ang mga mata sa magdamag na pag-iyak. Nang makita sila, nanginginig siya. Miguel, Maya, okay lang ba kayo? Anong nangyari sa bukid? Inilapag ni Miguel ang kwintas at singsing sa maliit na mesa. Seryoso ang boses. Aling Nena, pag-aari po ito ng nanay ko. May naalala pa po ba kayo tungkol sa lalaking iyon? Kahit ano, tinitigan ni Aling Nena ang dalawang bagay, nanginginig na hinawakan ang mga ito, saka napahagulgol. Diyos ko, siya nga, hindi ako makapaniwala, huminga siya ng malalim at nagkwento. Mahigit 12 taon na ang nakalipas, nakita ko ang babaeng yun sa tabi ng palengke. Napakahina, kara-rating lang. Ibinigay niya sa akin ang sanggol, sabi lang niya, alagaan mo siya. Huwag mong hahayaang mahanap nila siya. Tapos, nalagutan siya ng hininga. Inilibing ko siya sa bukid. Pero ilang araw pagkatapos, dumating yung lalaki. Tinanong niya ako tungkol sa sanggol. Sinabi kong napulot ko. Sinabi niyang manahimik ako, tapos binigyan niya ako ng kaunting pera. Natakot ako, kaya hindi na ako nagtanong pa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Huwag mong hahayaang mahanap nila siya. Sino ang nila? Umiling si Aling Nena. Hindi ko alam. Pero mukhang mayaman yung babae. Luma ang damit niya pero maganda ang tela. Nang marinig ito ni Maya, niyakap niya si Aling Nena. Ang nanay ko, sino po ang kinatatakutan niya? Tumayo si Miguel, paikot-ikot na naglakad, gulong-gulo ang isip.
Kung isinilang ni Isabel si Maya ng palihim at pagkatapos ay tumakas, siguradong may nagtutulak sa kanya. At ang lalaking naka-Amerikana ang susi. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Boses ng police captain ang narinig niya. Miguel, nalaman na namin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang pangalan niya ay Ramon, dating bodyguard ng pamilya niyo mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang malaking korporasyon. Pero may kakaiba, umamin siya na ang pagkamatay ng nanay mo ay hindi aksidente. May nagutos daw. Natigilan si Miguel. Sino? Sinong nagutos? Hindi niya sinabi, sagot ng kapitan. Pero nakita namin ang isang lumang kontrata sa kotse niya, pirmado ng isang Ricardo M., natigilan si Miguel. Ricardo M., ang buong pangalan ng kanyang ama, si Don Ricardo. Parang huminto ang tibok ng puso niya. Ang tatay ko, bulong niya, nanginginig ang kamay, nabitawan ang cellphone. Natakot si Maya. Kuya Miguel, anong nangyari? Hindi sumagot si Miguel, blanko ang mga mata. Kung sangkot ang kanyang ama, lahat ng alaala niya tungkol sa pamilya ay kasinungalingan. Naalala niya ang mga huling araw ni Isabel, madalas itong umiiyak ng tahimik. Minsan ay nag-aaway sila ng matindi ng kanyang ama sa loob ng saradong silid. Posible kayang, tumakas si Isabel dahil buntis siya kay Maya, at ang kanyang ama ang nagpapatay dito. Humarap si Miguel kay Maya. Kailangan nating pumunta sa istasyon ng pulis. Kailangan kong makausap ang lalaking yun, ngayon din. Nagmamadali silang sumakay sa kotse, humarurot patungo sa istasyon sa gitna ng tirik na araw. Sa interrogation room, nakaupo si Ramon sa likod ng rehas, malamig ang tingin kay Miguel. Anong kailangan mo pa, bata? Tanong nito, may pangungot siya sa boses. Hinampes ni Miguel ang mesa. Nagtatrabaho ka para sa tatay ko, di ba? Inutusan ka ba niyang patayin ang nanay ko? Ngumisi si Ramon. Matalino ka, pero wala akong sasabihin. Kung gusto mong malaman, tanungin mo ang matanda mong ama. Sumigaw si Miguel. Hindi ka makakatakas. Ikaw ang naglibing sa nanay ko. Pagsisisihan mo ito. Ngumisi si Ramon. Naglibing. Sumusunod lang ako sa utos. Hindi ako ang pumatay. At yung bata, hindi ko akalaing mabubuhay pa pala. Narinig ito ni Maya, napasigaw. Anong sinasabi mo? Paano namatay ang nanay ko? Humarap si Ramon sa bata, bahagyang nagbago ang ekspresyon. Ang nanay mo, matapang siya. Pagkatapos kang isilang, tumakas siya. Pero hindi siya nakalayo. Ako lang ang tagalinis. Susugurin sana ni Miguel si Ramon para suntukin, ngunit pinigilan siya ng pulis. Sinabi ng police captain, tama na yan, Miguel. Kami na ang mag-iimbestiga. Hindi siya makakatakas. Humingal si Miguel, hinayla si Maya palabas. Sa ilalim ng nakakasilaw na araw, lumuhad siya at niyakap ang bata. Maya, patawarin mo ako. Kung ang tatay ko ang gumawa nito, hindi ko alam kung paano ko haharapin. Humagulgol si Maya. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero gusto kong malaman ang lahat. Tumango si Miguel, determinado ang mga mata. Sige, hahanapin natin ang katotohanan. Hindi ito pwedeng manatiling nakabaon. Sa di kalayuan, sa loob ng police car, pinanood sila ni Ramon, Bamulong, hindi nyo kakayanin ang malalaman nyo. Ang madilim na sikreto ng pamilya ni Miguel ay unti-unti nang nabubunyag, ngunit ang halaga ng katotohanan, hindi kaya ito masyadong masakit. Umalis sina Miguel at Maya sa istasyon ng pulis sa ilalim ng tirik na araw. Hawak ni Miguel ang kamay ni Maya, gulong-gulo ang isip matapos ang sinabi ni Ramon, hindi ako ang pumatay. Kung hindi si Ramon, sino ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina? Tiningnan niya ang itim na balat sa palso ni Maya, ang markang katulad ng kay Isabel, at nagdesisyon. Maya, kailangan pa nating mag-imbestiga. May tinatago ang tatay ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Tumango si Maya, namumula ang mga mata. Gusto ko rin pong malaman kung sino talaga ang nanay ko. Sumakay sila sa kotse,
Ngunit hindi agad nagmaneho si Miguel papunta sa mansyon ni Don Ricardo. Naalala niya ang lumang talaarawan ng kanyang ina sa dati nitong pribadong apartment. Maya, punta muna tayo sa dating apartment ni Mama. May mga iniwan siyang gamit doon, baka may makita tayong clue. Pumayag si Maya, sumandal sa upuan, pinaghalong pag-asa at kaba ang nararamdaman. Sa apartment, kinuha ni Miguel ang isang lumang kahoy na kahon at binuksan ang talaarawan ni Isabel. Lumitaw ang malambot nitong sulat kamay, petsa, 15 ng Mayo taong 2012, alam kong nagdadalang tao ako. Isang babae. Ayaw ni Ricardo ng babae. Hindi tatanggapin ng pamilya. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Natigilan si Miguel, binasa ng malakas. Babae. Maya, ikaw nga siguro ang anak ni Mama, at ni Papa. Napatingala si Maya, nagulat. Anak po ni Don Ricardo. Pero bakit niya po ako iniwan? Ipinagpatuloy ni Miguel ang pagbabasa, kumakabog ang dibdib. Isa pang entry, petsa, 10 ng Disyembre taong 2012, tumakas ako. Pinapahanap ako ni Ricardo. Hindi ko hahayaang kunin nila ang anak ko. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang talaarawan. Tumakas si Mama dahil ayaw sa'yo ni Papa, dahil sa pamilya niya. Ang pamilya ng mga makaluma sila. Narinig kong sinasabi ni Papa noon pa, gusto lang nila ng lalaking tagapagmana. Nanginginig si Maya. Ibig sabihin po, namatay si Mama dahil pinoprotektahan niya ako. Tumango si Miguel, namumula ang mga mata. Malamang, kailangan nating tanungin si Papa. Tinawagan niya ang police captain. Captain, nahanap ko ang talaarawan ni Mama. Nakasulat dito na ayaw ni Papa ng babae kaya napilitan siyang tumakas. Pakiimbestiga po kung may kinalaman ang pamilya M dito. Sumagot ang kapitan, sige. Kilala ang pamilya M sa pagiging konserbatibo. Iimbestigahan ko. Nagmaneho sina Miguel at Maya papunta sa mansyon. Ito ang unang pagkakataon na haharapin nila si Don Ricardo dala ang ebidensya. Pumasok sila sa malawak na sala. Nakaupo si Don Ricardo sa isang malaking silya, hawak ang kopeta ng alak, pagod ang mga mata. Nang makita sina Miguel at Maya, nagulat siya. Miguel, anak, sinong kasama mo? Inilapag ni Miguel ang talaarawan sa mesa. Malamig ang boses. Basahin niyo po, Papa. Nakasulat dito na ayaw niyo ng babae kaya napilitang tumakas si Mama. Si Maya po, anak niyo siya ni Mama, hindi ba? Tiningnan ni Don Ricardo ang talaarawan, nanginginig ang kamay. Nahulog ang kopeta at nabasag. Saan mo nakuha yan? Sumigaw si Miguel. Kay Mama. Tumakas siya dahil sa inyo at sa pamilya. Inutusan niyo si Ramon na ilibing si Mama para itago ang lahat, tama po ba? Tumayo si Don Ricardo, nanginginig ang boses. Anong pinagsasabi mo? Wala akong ginawa kay Isabel. Lumapit si Maya, umiiyak. Kayo po ba ang tatay ko? Bakit niyo po hinayaang mamatay si Mama? Tiningnan ni Don Ricardo si Maya, nag-aalangan ang mga mata, saka napaupo, hawak ang ulo. Hindi ko ginasto ito. Hindi tumatanggap ng babae ang pamilya. Noong nalaman kong babae ang dinadala ni Isabel, sinabi ko sa kanyang ipalaglag, pero ayaw niya. Sumigaw si Miguel. Dahil sa pamilya, pinilit niyong umalis si Mama, tapos hinayaan niyong mamatay siya sa bukid. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Hindi ko pinatay si Isabel. Gusto ko lang siyang lumayo muna, manganak sa ibang lugar. Pero tumakas siya ng tuluyan. Nang ibalita ni Ramon na namatay siya pagkatapos manganak, natakot ako. Humagulgol si Maya. Tatay ko po kayo, pero hinayaan niyong mamatay si Mama dahil lang sa mga taong yun. Hindi po ako pabigat. Tiningnan ni Don Ricardo si Maya, nawawala ang boses. Hindi kita itinuturing na pabigat. Pero pinilit ako ng pamilya, ng lolo mo. Sabi nila, walang halaga ang babae, hindi tagapagmana. Inutusan ko si Ramon na ilibing siya para maitago ang lahat. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel.
Hinayaan niyong mamatay si Mama dahil sa pride ng pamilya. Sino ang nag-utos sa inyo? Nanahimik si Don Ricardo, sa kabam-ulong. Ang lolo mo, si Don Alejandro M. siya ang pinuno ng pamilya. Hindi siya tumatanggap ng babae. Sinabi niya sa akin na tanggalin ang bata, pero hindi ko kaya. Tumakas si Isabel, at nawalan na ako ng kontrol. Natigilan si Miguel, ang lolo niya. Pinilit nito si Papa na saktan si Mama at si Maya. Tumunog ang cellphone ni Miguel. Ang police captain, mabilis ang boses. Miguel, nahanap ko ang mga lumang sulat ni Don Alejandro para kay Don Ricardo. Tinatakot niya ito na kung itutuloy ang pagbubuntis sa babae, mawawalan siya ng mana. Hindi pinatay ni Don Ricardo si Isabel, pero tinago niya ang pagkamatay nito dahil sa takot sa pamilya. Humarap si Miguel sa ama. Narinig niyo po, Papa. Si Lolo ang utak ng lahat. Tinago niyo ang mga labi ni Mama dahil natakot kayong mawalan ng posisyon. Yumuko si Don Ricardo. Oo, natakot ako sa kanya. Mas makapangyarihan siya sa akin, at hindi ko siya kayang labanan. Nang mamatay si Isabel, akala ko ang pagtatago ang tanging paraan. Malamig na sabi ni Miguel. Hindi niyo prinotektahan si Mama. Hindi niyo prinotektahan si Maya. Dahil lang sa pamilya. Tao pa po ba kayo? Umiyak si Don Ricardo. Nagkamali ako, Miguel. Ayokong mamatay si Isabel. Niyakap ni Maya si Miguel, humihikbi. Kuya Miguel, kapatid niyo po pala talaga ako. Ayokong ganito ang pamilya natin. Hinaplos ni Miguel ang buhok ng bata. Maya, kapatid kita. Poprotektahan kita. At kukunin natin ang hustisya para kay Mama. Tiningnan ni Don Ricardo si Miguel. Anong gagawin mo? Ididemanda mo ako. Tumango si Miguel. Hindi lang kayo, Papa. Pati si Lolo. Hahanapin ko siya. Ibubunyag ko kung sino ang nagtulak kay Mama sa kamatayan. Sa labas, dumidilim na. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maya, puno ng determinasyon ang puso. Ang sikreto ng pamilya M ay hindi lamang tungkol kay Don Ricardo, kundi pati kay Don Alejandro ang nasa likod ng trahedya. Hindi pa tapos ang paglalakbay, at handa si Miguel na harapin ang taong Sam Iris sa kanyang pamilya. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang mansyon ni Don Ricardo matapos niyang umamin. Nakatayo si Miguel sa harap ng ama, malamig ang tingin ngunit puno ng sakit. Papa, sinabi niyong si Lolo Alejandro ang nagpilit sa inyo. Pero kung hindi niyo gustong mamatay si Mama, bakit hindi niyo siya prinotektahan? Bakit niyo hinayaang tumakas siya at mamatay ng mag-isa? Tumayo si Maya sa tabi ni Miguel, patuloy ang luha. Tatay ko po kayo, bakit po ganoon na lang ang pag-alis ni Mama? Nag-angat ng tingin si Don Ricardo, may pagsisisi sa mga mata. Huminga siya ng malalim, garalgal ang boses. Hindi ko ginustong mamatay si Isabel. Mahal ko ang nanay mo, Miguel, kahit hindi ko nasasabi. Pero masyadong makapangyarihan ang pamilya, si lolo mo. Sinabi niya sa akin, kapag itinuloy ko ang pagbubuntis sa babae, mawawala sa akin ang lahat mana, posisyon. Natakot ako. Naging duwag ako. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Dahil sa takot, hinayaan niyong tumakas si Mama na buntis, manganak sa hirap, tapos mamatay sa bukid. Inutusan niyo si Ramon na ilibing siya para maitago kay Lolo, tama? Marahang tumango si Don Ricardo, nanginginig ang kamay. Oo. Nang sabihin ni Isabel na babae ang dinadala niya, sinabi kong ipalaglag. Pero ayaw niya, umiiyak, nagmamakaawa na itago ko ang bata. Hindi ko kayang labanan si Lolo, kaya sinabi ko sa kanyang lumayo muna, manganak sa ibang lugar, tapos hahanap ako ng paraan. Pero tumakas siya ng tuluyan, hindi na nakinig sa akin. Huminto siya, tumulo ang luha. Nang ibalita ni Ramon na namatay siya pagkatapos manganak, nataranta ako. Ayokong malaman ni Lolo, kaya inutusan ko si Ramon na ilibing siya, sabihing aksidente. Lumapit si Maya, garalgal ang boses. Tatay ko po kayo, pero hindi niyo ako kailangan dahil babae ako. Dapat lang po ba akong iwan? Tiningnan ni Don Ricardo si Maya,
may sakit sa mga mata. Hindi, Maya, hindi kita kinamumuhian. Natakot lang ako kay Lolo. Sabi niya, kahihiyan ang babae, hindi karapat-dapat sa dugo ng mga nagkamali ako. Hindi ko kayo naprotektahan ikaw at ang nanay mo. Humagulgol si Maya. Namatay si Mama dahil sa akin. Alam niyong, mahina siya, bakit hindi niyo siya hinanap? Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maya para aluin, saka humarap sa ama. Papa, kung mahal niyo talaga si Mama, bakit hindi kayo tumayo laban kay Lolo? Hinayaan niyong mamatay si Mama, maulila si Maya, dahil lang natakot kayong mawalan ng posisyon. Yumuko si Don Ricardo. Duwag ako, Miguel. Kontrolado ni Lolo ang lahat pera, kapangyarihan. Akala ko, kung may tatago ko ito, mapapanatili ko ang lahat. Pero nawala sa akin si Isabel, at ngayon, pati ikaw. Malamig na sabi ni Miguel. Hindi niyo ako nawala dahil gusto ko. Nawala ako dahil pinili niyo ang pamilya, kaysa sa tunay na pamilya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang police captain. Captain, nandito po ako sa bahay ni Papa. Umamin na po siya na inutusan niya si Ramon na ilibing si Mama para pagtakpan ang pamilya. Si Lolo ko po, si Don Alejandro, ang nagpilit sa kanya. Pwede po ba kayong pumunta rito? Sumagot ang kapitan, sige. Papunta na ako kasama ang mga papeles at team. Manatili kang kalmado. Narinig ito ni Don Ricardo, nataranta. Miguel, tumawag ka ng pulis. Ididemanda mo ba ako? Tumango si Miguel. Opo, Papa. Hindi nyo man pinatay si Mama, hinayaan nyo siyang mamatay at tinagaw nyo ang katotohanan. Kailangan nyong managot. Nanginginig si Don Ricardo. Paano si Lolo mo? Siya ang nag-utos. Sagot ni Miguel, hahanapin ko po siya mamaya. Pero kayo ang direktang nag-utos kay Ramon. Hindi kayo inosente. Bumukas ang pinto. Pumasok ang police captain kasama ang dalawang kasamahan, hawak ang isang folder. Don Ricardo M., kailangan namin ang kooperasyon nyo. Mayroon kaming kopya ng sulat ni Don Alejandro na tinatakot si Isabel, at may recording kami na inutusan nyo si Ramon na ilibing siya, sabi ng kapitan. Namutla si Don Ricardo. Recording, ako. Huminto siya, tumingin kay Miguel. Gusto mo ba talaga akong makulong? Tumalikod si Miguel. Gusto ko ng hustisya para kay Mama. Kayo ang pumili ng landas na ito, Papa. Humarap ang police captain kay Miguel. Miguel, iimbestigahan namin si Don Ricardo. Pero si Don Alejandro ang utak nito. Matanda na siya, nakatira sa isang pribadong bahay sa probinsya. Gusto mo bang arestuhin na rin namin siya? Tumango si Miguel. Opo, pinilit niya si Mama sa bingit ng kamatayan. Hindi siya pwedeng makatakas. Hinawakan ni Maya ang braso ni Miguel. Kuya Miguel, kapag nahuli si Lolo, anong mangyayari sa pamilya? Hinaplos ni Miguel ang buhok ng bata. Matagal nang mali ang pamilyang ito. Hindi ko na kailangan yan. Ikaw lang ang kailangan ko, at ang katotohanan. Tumayo si Don Ricardo, nawawala ang boses. Miguel, Maya, kung makukulong ako, sana mapatawad niyo ako. Umiyak si Maya. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko kayo. Hinayaan niyong mamatay si Mama. Malamig na sabi ni Miguel. Mamaya na ang pagpapatawad. Ngayon, kailangan niyong pagbayaran ang ginawa niyo. Isinama ng mga pulis si Don Ricardo palabas. Nakayuko ito, hukot ang likod na parang isang talunan. Niyakap ni Miguel si Maya, bamulong, Maya, kapatid kita. Kahit anong ginawa ni Papa at ni Lolo, poprotektahan kita. Tumango si Maya. Alam ko po, pero, gusto kong makita si Lolo. Gusto kong tanungin kung bakit niya ako kinamumuhian. Sige, sabi ni Miguel. Pupuntahan natin siya. Kailangan niyang harapin tayo. Sa labas, bumagsak na ang dilim. Nakatayo sina Miguel at Maya sa loob ng malaking mansyon, puno ng determinasyon ang mga puso. Umamin na si Don Ricardo, ngunit ang anino ni Don Alejandro, ang nasa likod ng trahedya, ay nananatili. Hindi pa sila pwedeng tumigil,
Dahil ang katotohanan tungkol sa pamilya at ang sakit na dinanas ni Isabel ay kailangan pang mabigyang linaw. Nagpapatuloy ang paglalakbay, may bagong paghaharap na naghihintay. Naging malungkot at tahimik ang mansyon ni Don Ricardo matapos siyang isama ng mga pulis. Nakatayo sina Miguel at Maya sa sala, mabigat ang dibdib. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maya, malalim ang boses. Maya, umamin na si Papa, pero si Lolo Alejandro ang nasa likod ng lahat. Gusto ko siyang puntahan. Sasama ka ba? Tumango si Maya, namumula ang mga mata ngunit matatag. Opo, gusto ko. Gusto kong tanungin kung bakit niya ako kinamumuhian, pati si Mama. Tinawagan ni Miguel ang police captain. Captain, nahuli na po si Papa. Si Lolo Alejandro naman po. Nasa probinsya daw po siya. May balita na po ba kayo? Sumagot ang kapitan, Miguel, naimbestigahan na namin. Hindi lang si Maya ang pinilit ni Don Alejandro na ipaalis. Base sa mga dokumento, pinilit niya ang maraming miyembro ng pamilya na ipaalis ang mga anak na babae sa loob ng 30 taon. May ebidensya kami mga sulat na pananakot, recordings, at testimonya mula sa mga kamag-anak. Papunta na ang team ko doon para arestuhin siya. Gusto mo bang sumunod? Opo, sagot ni Miguel. Pupunta kami ni Maya. Humarap siya kay Maya. Tara na. Kailangan nating makita siyang managot. Sumakay sila sa kotse, bumiyahe patungo sa bahay ni Don Alejandro sa probinsya, isang luma ngunit malaking bahay na nakatago sa likod ng mayayabong na puno. Habang nasa daan, ikinwento ni Miguel kay Maya, naalala kong sinabi ni Mama noon, napaka-istrikto daw ni Lolo. Naniniwala siyang mga lalaki lang ang makapagbibigay ng karangalan sa pamilya. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Pagdating nila, nakaparada na ang mga police car. Lumabas ang police captain, hawak ang posas. Miguel, kakahalughog lang namin sa bahay. Nakita namin ang isang kaha de hierro na puno ng mga sulat na ipinadala niya sa mga manugang niya, pinipilit silang ipa-abort ang dinadala kong babae. Kasama doon ang sulat para sa nanay mo, tinatakot na kung itutuloy niya ang pagbubuntis kay Maya, palalayasin siya sa pamilya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Halimaw siya. Papsukin niyo po kami. Pumasok sila sa madilim na sala. Nakaupo si Don Alejandro sa isang malaking silya, matanda na, puti na ang buhok, ngunit matalas pa rin ang tingin. Nang makita sina Miguel at Maya, ngumisi siya. Miguel, anong ginagawa mo rito? At dinala mo pa ang batang yan. Malamig na sabi ni Miguel. Lolo, ito po si Maya. Anak siya ni Papa at ni Mama. Kayo ang nagpilit kay Mama na tumakas, na naging dahilan ng pagkamatay niya. Ano pong masasabi nyo? Tumawa si Don Alejandro. Babae, hindi ko kinikilala yan. Lalaki lang ang kailangan ng pamilyang ito. Nagmatigas si Isabel, isinilang pa rin yan, kaya siya ang managot. Lumapit si Maya, garalgal ang boses. Apo niyo po ako. Bakit niyo po ako kinamumuhian? Namatay si Mama dahil sa inyo. Hindi po ba kayo nagsisisi? Tiningnan ni Don Alejandro si Maya, walang bahid ng emosyon. Dungis ka lang sa pangalan ng pamilya. Sinabi ko na sa anak kong tanggalin ka, pero duwag siya kaya hinayaan niyang tumakas si Isabel. Hindi ko pinatay ang nanay mo. Siya ang namatay sa sarili niyang kagagawan. Sumigaw si Miguel. Sariling kagagawan. Tinakot niyo si Mama. Pinilit niyong umalis habang buntis. Ilan pa ang pinilit niyo? Ano bang tingin niyo sa pamilyang ito para ituring na basura ang mga babae? Inilabas ng police captain ang mga dokumento. Don Alejandro M., may ebidensya kami na pinilit nyo ang hindi bababa sa 5 babae sa inyong pamilya na magpalaglag, at tinakot nyo si Isabel M. Inaaresto ka namin sa salang pamimilit at pagdudulot ng malubhang kahihinatnan. Tumayo si Don Alejandro, sumisigaw. Wala kayong karapatan. Ginawa ko to para protektahan ang pamilya. Ngunit mabilis siyang napigilan at pinusesan ng mga pulis. Lumapit si Miguel, malamig ang boses. Protektahan. Sinira niyo ang pamilya ko. Namatay si Mama, naulila si Maya,
Naging duwag si Papa lahat dahil sa inyo. Umiyak si Maya. Hindi kita lolo. Hindi ka karapat-dapat. Habang isinasakay sa kotse, patuloy pa rin sa pag-ungol si Don Alejandro. Magsisisi ka, Miguel. Kailangan ako ng pamilyang ito. Tumalikod si Miguel. Ang kailangan ng pamilyang ito ay bumagsak. Tama na kayo ni Papa. Umalis ang police car. Dala si Don Alejandro, ang nasa likod ng trahedyang tumagal ng ilang dekada. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng balita si Miguel mula sa police captain. Miguel, nahatulan si Don Alejandro ng 10 taong pagkakakulong dahil sa pamimilit at pagdudulot ng malubhang kahihinatnan. Si Don Ricardo naman ay 5 taon dahil sa pagtatago ng krimen. Gumuho na ang impluwensya ng pamilya M. Marami na ang tumalikod sa kanilang mana. Tumango si Miguel. Salamat, Captain. Dumating na rin ang hustisya. Humarap siya kay Maya. Anong nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Maya. Nalulungkot po ako, pero gamaan ang pakiramdam ko. Nabigyang linaw na si Mama. Niyakap ni Miguel ang bata. Oo, nagsakripisyo si Mama para sa'yo. Ngayon, nandito na ako. Magiging iba na ang buhay natin. Pinuntahan nila si Aling Nena at ikinwento ang lahat. Umiyak si Aling Nena. Diyos ko, hindi ko akalain na ganoon kasama ang lolo mo. Kawawa ka naman, Maya. Ngumiti si Maya. Hindi na po ako kawawa. Kasama ko na po si Kuya Miguel at kayo. Dinala ni Miguel si Maya sa kanyang apartment, nagdesisyong alagaan ito bilang tunay na kapatid. Pumunta siya sa puntod ni Isabel, naglagay ng bulaklak, bamulong, naparusahan na sila lolo at papa. Ligtas na si Maya. Mapayapa ka na. Tumayo si Maya sa tabi niya, mahina ang boses. Anak niyo po ako. Mamumuhay po ako ng maayos para maipagmalaki niyo ako. Hamangin ng bahagya, na parang isang yakap